tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Wow! So, klaro, maliwanag ang teaching ni Apostol Pablo. Yung kanyang ipinangaral, atin namang pinakinggan. Hindi lamang natin pinakinggan, ating tinanggap. Hindi lamang ating tinanggap, tayo po ay nananatili sa ating napakinggan sa aral na ating tinanggap. Ngayon, paano natin matitiyak na yung pangangaral ni Apostol Pablo ay tiyak para sa ating kaligtasan? Verse 2, sa pamamagitan naman ito'y, tingnan nyo, pansinin nyo, sa mga Biblia natin, nandyan yan. Hindi natin tinatago ang Biblia. Hindi lang yan para sa manggagawa, hindi lang yan para sa pastor o ministro. Ang Biblia ay para sa lahat. Bakit? Mapalad ang bumabasa ng aklat ng hulang ito. Sa makatuwid, ang Biblia. Now, ang sabi po, sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Okay? Walang alinlangan. Hindi yung maliligtas. Kasi kailangan dumaan ka pa sa tinatawag na mga requirements. Pero kung sinunod mo ang aral na ipinangaral ni Apostol Pablo, ligtas! Sabihin natin, ligtas. Ngayon, ito ang problema. Walang problema sa Ebanghelyo na itinuturo ni Apostol Pablo. Ang tanong, handa ba tayong manatili? Walang kamuluhan. Walang kamuluhan ang aral na ating tinanggap kung hindi tayo manatili. Amen? Naglilingkod tayo sa Panginoon hanggang 1 taon lang. Kailangan dapat tapusin natin. Dapat hanggang wakas, habang may buhay. Ay kung natigog na tayo, ay tiyak na ang ating kaligtasan. Ganyan mga kapatid. Conditional ito. Ligtas tayo kung, anong sinabi? Kung matyaga ninyong iniingatan ang mga salitang ipinangangaral ko sa inyo. Ingatan! Katulad kay Esther, hanggang wakas. I have fought a good fight. I have finished my course. I keep the faith. Namatay siya. Mga kapatid, na may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Palapakan natin, Panginoon. Ganun ang dapat. Hindi yung naglilingkod ka sa Panginoon kung ilang taon, natigok ka, wala ka sa Panginoon. Yan ang masaklap. Kaya mabuhay man tayo o sumamatay, dapat masumpungan tayo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang kung ilang taon, hanggang kamatayan po ito. At hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kung sabihin mo, naku, ang tagal naman ika. Bumabalik ang Panginoon. Puti na yung buhok ko. Bata pa ako noon, wala pa akong uban. Ngayon may uban ako. Ngayon, sabi, babalik ang Panginoon. Madali na lang. Okay? Pagkasabihin mo matagal pa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, tanungin natin, pangalawa, sino nakakaalam ng buhay? Inaantay mo nga pagbabalik ng Panginoon na nainip ka, matagal pa, kumpiyansa ka, ang buhay mo. Sino bang mag-aakala? Lakas-lakas ni Esther Mirat, marami pang mga plano. Lumabas lang, nadulas, tigok. Simple lang. May natulong. Kinabukasan, patay na. Binangungot. Ay maraming nature ng kamatayan. Pero anyway, mga kapatid, ang gusto ko lang ibigyan ng diin, kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, dapat habang may buhay. Amen. Amen. Praise God. At sinabi rito, mga kapatid,
Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Yan po ang sinasabi ko. Na katulad ng example ko kanina bago kayo dumating, yung 10 virgins. 5 ang mangmang. 5 naman ang matatalino. Ngayon ang matatalino, sigurista. Talagang naghanda. Nung nakiusap ang mga mangmang, ay sabi nga hindi ka. Baka naman kakapusin kami. Ay dapat kailangan, sigurado. Sigurado ang sigurado kami. Kaya kung ako sa inyo, kung malabis, bumili muna kayo sa pamilihan. Ayan, nagsibili nga pagdating nilapat ng pinto. Buksan nyo ikakabi! Ang malungkot na narinig nila, hindi ko kayo nangakikilala. O bakit hindi ko kayo nangakikilala? Sapagkat sinabi ng Apostol Pablo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Halimbawa, hindi nyo sinunod ang ebanghelyo ni Pablo na yun naman ang revelation, na yun naman ang itinuro ng Diyos sa Kanya. Hindi natin sinunod at gumawa tayo at sumunod tayo ng ibang ebanghelyo. Sayang! Gets natin? Walang kabuluhan, yun yung sinasabi, maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Kapag ang aral na ating tinanggap ay hindi tiyak. Ngayon, tanong, tiyak ba tayo sa aral ng mga apostol? Tiyak. Bakit? Sinabi ligtas kayo. Ito ang totoo. Kaya mga kapatid, hindi po tayo nag-aalinlangan sa ating aral, sa ating turo. Nasa sa atin na lang yun. Kung hindi tayo manatili. Praise God. Amen. Now, asahan pa ba natin si Pablo? Asahan pa ba natin si Pedro? Pumanaw na ang 12 apostol. Amen. Amen? Amen? Hindi pa tapos ang misyon. Hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kaya hindi pa tayo namatay. May layunin pa ang Panginoon dahil gusto ng Panginoon na tayo ang magpapatuloy. Amen. Amen? Patay na ang mga apostol. Pero, buhay na buhay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Kaya, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, bumalik tayo. Balikan natin ang simula. Parang taken for granted na lang, ini-ignore na lang mga kapatid ang katotohanan nito. Kaya tingnan natin ang ating mga bilang. Salamat na lang sa Panginoon, hindi naman mga kapatid sasabihin natin na nasasayang ang panahon. Pero binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Huwag na tayong lumingon sa likuran. Huwag natin nasain niya, sana noon pa. Huwag na yung sana. Huwag na yung noon pa. Ang importante, buhay ka pa ba? Right. Malakas ka pa ba? Nakakatayo ka pa? Nakakapagbuka ka pa ba ng iyong bibig? Nakakanguya ka pa ba ng pagkain? Ay, yan ang importante. Pag hindi ka na nakanguya, hindi. Wala ka ng misyon. Dahil pag ang tao ayaw nung kumain, atay ka na. Mamamatay ng tao pag hindi na kumain. Di ba? Pag ang tao pag nagkasakit, ako, isang linggo na, kain, ulang ka na. Ako, 2 linggo na. Ay nako, mamalaya na lang, higit na. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Oh, hallelujah. So, kung nais po natin mga kapatid, dumami tayo. Sino bang hindi walang may kagustuhan na hindi tayo dumami, mga kapatid? Unang may kagustuhan na dumami tayo, maraming maliligtas para hindi naman tayo malungkot sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos mismo, Amen. ang may kagustuhan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya gusto ng Panginoon, ang kanyang damdamin, ang kanyang puso, ay ilipat niya sa atin. Na magkaroon tayo ng pakiramdam, magkaroon tayo ng kabigatan. Dahil ang Panginoon, kahit buhay niya, ibinigay niya sa layunin para maligtas ang sangkatauhan. Kaya kung wala tayong
pakiramdam, kung wala tayong damdamin, wala tayong puso na ganoon sa puso ng ating Panginoon, mga kapatid, malungkot ang kaharian ng Diyos. Pero sinasabi ko sa inyo, wag na nating lingunin yung mga nakaraan. Ito, bigyan ko kayo ng magandang inspirasyon. If you focus on pain, you will continue to suffer. Right. Kung ang sentro ng iyong pag-iisip, kung ang iyong laging ginugunita, yung sabihin natin, yung kalagayan, yung sakit, yung masaklat na kahapon, ay patuloy ka na magsasuffer para hindi ka makamove on. Amen? Amen. But if you continue, but if you focus on lessons, if you focus on lesson, you will continue to grow. Right. Amen. Yung mga nakaraang mga taon na dumaan sa ating buhay, napakaraming iniwan ng mga lessons yun. Ngayon mga kapatid, yung nakaraan, gawin nating stepping stone. Ibig sabihin mga kapatid, hindi para lumayo ka o tumalikod ka, kundi para stepping stone, para move forward. Amen. Amen. Praise the Lord. Move forward. Yung mga lesson na nakaraan, ngayon kung yun ang ating gagawin, if you focus on lessons, you will continue to grow. So sa makatuwid, ang mindset natin, wow, salamat. Meron pa akong pagkakataon. Hallelujah. Mas active pa yung isip ko. Amen? Hindi pa ako uli-anin. Nakakakilos pa ako. Malakas pa ang tuhod ko. Magagawa ko pa ang dapat kong gawin para ma-improve ako. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. The biggest lesson in life. Remember, the biggest lesson in life is to the biggest lesson in life. The biggest lesson in life is to keep learning. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Stay humble and never give up and move forward. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya, kailangan po mga kapatid, yung mga lessons na ating natutunan sa mga nakaraan, gawin po natin mga kapatid na wisdom. Amen. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Now, so, tayo na po sa ating panahon. Tayo na po ang mga buhay. Tapos na, nagampanan ng Panginoon ang kanyang misyon. Bukas na ang pintuan ng kaharian ng Panginoon. Ginamit niya ang mga apostol paano makapasok sa kanyang kaharian. Amen? Ngayon, mga kapatid, hindi pa tapos ang gawain ng Panginoon. Tayo po sa kasalukuyan, narito, tayo naman. Tayo naman mga kapatid ang inatasan ng responsibilidad na ipagpatuloy ang misyon ng Panginoon. Amen. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Now, okay, sa susunod na lang, medyo pantay ng oras. Ang gusto ko lamang ipagpatuloy po natin mga kapatid, ang lesson na ito. Kasi kailangan na. Ulitin ko. Yung 10 virgins, midnight hour, take note take note, midnight hour, ibig sabihin, hating gabi. Now, hindi ibig sabihin mga kapatid, na hating gabi talaga exactly.
ang pagbabalik ng Panginoon. Pero, ito po ay isang malaking lesson sa bawat isa sa atin. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kung tumunog ang trompeta ng Panginoon hating gabi, ipalagay natin. Now, ang sabi nga ng Matthew 24, lahat ng mga palatandaan, mga kapatid, ay talagang nakikita na natin. Amen. Amen. Nakikita na natin. Pero nga, yung mga palatandaan na yan, huwag tayong mag-predict na ganitong araw, ganitong oras. Walang makapag-predict niyan. Kasi nakasulat sa banal na kasulatan, baka maging bula ang propeta tayo na ang pagbabalik ng Panginoon isang hiwaga. Maging ang mga anghel, walang nakakaalam. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pero, dahil sa palatandaan, masasabi natin kung anong panahon na tayo ngayon. Bakit? Ano ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 3? Sabi nga, knowing this first, that in the last days, perilous times shall come. Sa huling mga araw, darating ang mapanganib na panahon. Bakit? Dahil ang mga tao, anong sinasabi na enumerate diyan sa 2 Timothy chapter 3? Ang mga tao maging maibigin sa kalayawan, ang mga bata, mga walang galang, mga lapastangan, mga matitigas ang ulo ngayon. Saksi, alam ng lahat ang nangyari sa Tacloban. Kabata-bata pa ang gagaling ng namamaril na. Ilan yung patay? Tingnan niyo mga kapatid. Ang huling kapanahon, ang tanda ng huling kapanahon na hindi na po tayo, inosente. Alam na po natin. So sa makatuwid, last days na po tayo. Right. Amen. Ngayon, para i-encourage na natin ating sarili, para huwag tayong kampante, o kaya para magkaroon tayo ng burden, o compassion, kabigatan, pagmamahal, malasakit, sa mga kapwa natin, dahil alam naman natin na tiyak ang ating kaligtasan. How about the rest? How about ang iba? Amen. Kung hindi tayo magkaroon ng puso o damdamin katulad ng ating Panginoon, sabi nga, without vision, people perish, ang mamatay. Sabi nga ng banal na kasulatan, agawin ninyo sila ng nasa apoy. Paano natin sila maagaw kung wala tayong burden? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, para ma-encourage po tayo, palagay na lang natin. Ang pagbabalik ng Panginoon, midnight. Everybody say praise the Lord. Amen. Now, dahil sa mga palatandaan, nakita natin sa makatuwid, palagay na lang natin, 11:45 na. We are running out of time. Kung alam talaga natin, kung nag-prepare talaga tayo, kagaya ng wise virgins, mga kapatid, ipalagay mo na lang na 11:45 na. 15 minutes na lang ang oras mo. Everybody say praise the Lord. Palagay lang ito para ma-encourage tayo. Kasi mayroon kasing sinabi ang Biblia, salubungin ang Panginoon! Pagdating ng ating gabi, 12 midnight, talagang bungkaras, grabe, natarantang lahat. Tarantang 10 virgins. Ang 5 virgins, sa kalaga. Ang langis ko, puno. Sige, salubungin. Talagang kampante ang 10 virgins, pero ang the rest. Ipalagay natin. Sabihin natin, sabi lang yan nila. Bata pa ako. Babalik na daw ang Panginoon. Pero hanggang ngayon, wala man. Sabi, Jesus is coming very soon. Pag sinabi mong very soon, agad-agad, tagal naman, wala. Kapatid, matagal pa yan. Walang bahala lang tayo. Pero, kung bigyan tayo ng aral, ipalagay natin na we are running out of time. You know the saddest news of the devil? You want to know it? The saddest news of the devil? The saddest news of the devil is this. He knows but he had but a short time. Grabe ang panginginig ng Diablo. Hindi nyo ba alam
na talagang double time ang Diablo sapagkat kukunti na lang ang panahon na natitira sa kanya para ibubulid na siya sa kanyang final destiny. Kaya ang Diablo, binigyan tayo ng ideya, kung ang Diablo double time, ngayon kung hindi tayo magising sa katotohanan, mga kapatid, grabe mag-evangelize ang Diablo! Right. Ang purpose ng Diablo, kung po pwede, walang maliligtas dahil sa kanyang galit, sa kanyang inggit, dahil sa kanyang pagkasakim. Gusto niya lahat ng tao ay kanya para hindi siya yamang ako'y maimperno. Dapat marami akong magiging karamay, marami akong magiging kasama. Yun ang plano, yun ang desire ng Diablo. Kaya he worked out, sabi nga, you know, the adversary, the devil, walked about seeking him he devour. Kaya redeeming the time for the days are evil and never give place to the devil. Double time ang Diablo, mga kapatid, sapagkat siya mismo ay alerto, siya mismo nakakaalam, meron siyang panahon kundi kunti na lang. Right. Amen. Ngayon, para sa mga anak ng Diyos, kunti na lang din po ang ating panahon. Amen. Yes! Walang problema, mangarap tayo, okay ang pangarap. Meron kang short range goal, meron kang long range goal, okay yan. Pero ito ang palaala ko, may short range goal ka, may long range goal ka, pero shoot to it, every day, ang ilagay mo sa kukuti mo, every day, ang buhay mo ay laging handa sa Panginoon. Right. Dahil kung ang focus mo, I want to be, gusto ka na ikay maging tanyag, maging professor, kung ano pang mga pangarap ko, hindi ako against dyan. Ano ka ng maraming kung ano man maging achievements mo. Okay yan, mga kapatid. Pero ang ilagay natin sa isip natin, oo nga, meron tayong mga programa, meron tayong plano. Pero ang pinaka-the best sa lahat, kung meron ka mang ganyong mga plano, ang buhay mo, sabi nga, it is a serious business Right. to prepare for our last day. Right. Ibig sabihin, mga kapatid, araw-araw, dapat lagi mong ihanda ang iyong sarili. Dahil kung ikaw ay mawawala sa mundo, kung ikaw ay mamamatay, wala ka ng problema. Hindi mo babauning walang hanggang ang regrets mo, na magsisisi ka, wala nang katapusang pagsisisi, wala nang paraan. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya, anong maganda? Take care of your life, and the Lord will take care of your best. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen? Yan ang dapat natin isa-isip lagi. Midnight hour na. 15 minutes na lang natitira. Okay, mag-i-end na ako. 15 minutes na lang natitira. Ano ngayon ang gagawin natin? Kaya, na-convict ako na sa ating mga Sunday school, i-re-echo natin, i-revive natin, back to Pentecost tayo, back to the basic tayo, na kung saan para wala na ata tayong burden yung ating pakiramdam, para nalilibag na po tayo. Pero alalahanin natin, 15 minutes na lang natitira. So anong magagawa mo sa 15 minutes? Ngayon kung nakafocus ang atensyon mo, sa hindi naman talaga mahalaga, anong mangyayari? Kaya wake up call. Paalaala sa lahat. Everybody say praise the Lord. Sayang Sayang ang ating pinaghirapan. Naglingkod na tayo ng napakahabang panahon. Sa 15 minutes naman mawala. Everybody say praise the Lord. Kaya yan po mga kapatid ang encouragements sa bawat isa sa atin. Amen. I repeat, evangelism is God's heart. Because God, ano sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 7? He is not willing that any man shall perish, but
that all shall come to repentance. At isa pang napakagandang related na verse dyan sa 1 Timothy chapter 4 na ang sabi sa verse 2 ba yun? He will have all men to be saved and come into the knowledge of the truth. Yan ang damdamin ng Panginoon. Anong gusto niya? Wala. Hindi niya ibig. Ni isa man sa atin, ni isa sa pamilya, ni isa sa anak natin. Ayaw ng Panginoon na may mapahamak. Kundi nais ng Panginoon, lahat tayo maliligtas. Yan ang damdamin ni Satanas. Yan ang damdamin ng Diyos. Pero naman, sa kabilang panig naman, ano naman ang damdamin ni Satanas? Nasabi ko na kanina. Ang damdamin ni Satanas, lahat ay mapahamak. Lahat ang maipirno, kasama niya. Kaya, we have given a freedom to choose. Amen? Amen. Amen? Amen. Piliin natin mga kapatid. Amen. Ang panig ng Diyos Amen. na kanyang damdamin, walang mapahamak. Kaya tanungin natin ang ating sarili, midnight hour na, 15 minutes left. Ano pang magagawa natin? So, nawa, ang message na ito mga kapatid, maantig ang ating puso, mabuksan ang ating mga kaisipan, magkaroon po tayo ng damdamin katulad sa damdamin ng Panginoon. At kung mangyari yan, mga kapatid, walang sisino-sino. Hindi tayo matatakot kanino man. Ang burden natin kung ibinigay ng Panginoon ang buhay niya, bakit hindi natin maialay ang buhay natin? Na ang buhay na ito, papalitan niya ng walang hanggan, palagpakan natin ito. Ngayon po tayo lahat ng